Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Tanganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Caliejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Reynaldo Morena and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josen Chin Vengua, Brother Singcar Lim, Sister Rosita. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo po, mga kapatid sa Iglesia ng PL, at gayon din po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo. At gayon din po sa lahat po ng nakikibahagi sa gawaing ito. So magpatuloy po tayo sa ating prayer meeting online at patuloy din po akong maghahayag ng salita ng Panginoon. At ngayong gabi ang ating salita na ating pangahawakan sa Hebreo 10:23, ganito po ang sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kaya nga po ang ating aralin ngayon ay binigyan ko po ng pamagat, tapat ang nangako. Tapat ang nangako, walang ibang kundi ang Panginoon na laging tapat sa kanyang mga pangako.
na sa panahon ng mga pagsubok na tayo ay nakakaranas ng kahirapan, ng karamdaman at mga kalungkutan sa buhay. Sa lahat ng pagsubok na ito, ang ating Diyos ay may pangako. Halimbawa po sa kahirapan, ang pangako niya sa Pilipos 4:19, buhat sa kayamanang hindi nauubos, pupuna ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. So sa kahirapan po natin ngayon ay ating angkinin at panghawakan, pagtiwalaan ang pangako ng Panginoon na buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ay pupuna ng ating Diyos ang bawat kailangan natin. At ito pong pangakong ito ay laging pinatutunayan ng Panginoon sa ating buhay, na ating pagtiwalaan ang katapatan ng kanyang mga pangako. Halimbawa po sa panahon na tayo ay may karamdaman. Sabi po sa mga awit 103 sa verse 3, siyang nagpapatawad ng lahat ng ating kasamaan, na siyang nagpapagaling na lahat ng mga sakit. So ito po sa isang pangako ng Panginoon sa ating mga nakakaranas ng karamdaman. Bukod sa tayo ay pinatatawad niya sa lahat ng ating kasamaan, siya pa rin ang nagpapagaling na lahat ng ating mga sakit. At ito po ay naranasan ko sa aking buhay. Ako po ay inabot ng 83 years old. Nakakasakit po ako. Pero sa aking karamdaman ay naranasan ko po lahat ng sakit. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng kagalingan. At ito po ay aking laging pinangahawakan sa panahon ng karamdaman. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kagalingan. At ang pangatlo, dito po sa 2 Korinto chapter 1 sa verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng buong kaaliwan. Sa verse 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. Ito po sa 4, ang binasa ko lang yung letter A, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. So purihin natin ang ating Diyos sapagkat sa panahon ng mga kadalamhatian, ang sabi rito, meron tayong Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Ang sabi, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian. At ito po ay naranasan po namin sa aming sambahayan, na ang Diyos ay nagbigay ng kaaliwan. Una nga, nung mamatay si Pastor, ako po ay naging babaeng balo. At kailangan ko po noon ang kaaliwang mula sa Panginoon dahil napakalungkot na merong mamatay sa iyong sambahayan. Pangalawa, nang mamatay ang aking manugang, ang kapatid na Gary, ay lalo po kaming nagkaroon ng kalungkutan. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na maawain, Ama ng mga kaawaan, at Diyos ng buong kaaliwan. Hanggang ngayon po, pagka kami nakakadama ng kalungkutan sa kamatayan ng kapatid na Gary, ay pinapaalala ng Diyos na siya ay Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. So, paano natin tumaranasan sa buhay natin na sa panahon ng kahirapan, sa panahon na tayo'y nangungulila sa ating mahal sa buhay? Pagtiwalaan po natin ito. Siya ay ating Ama ng mga kaawaan. Siya pa rin ang Diyos ng buong kaaliwan. Kaya sa panahong ito, alam ng Diyos na tayo'y dadaan sa iba't ibang pagsubok. Pagsubok ng kahirapan, pagsubok ng mga karamdaman. Sa lahat ng pagsubok ay pagtiwalaan natin, panghawakan, meron tayong Ama ng mga kaawaan. At ang ating Diyos ay Diyos ng buong kaaliwan. Sa lahat ng kapighatian, nakahanda po siyang tayo'y bigyan ng kaaliwan. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayong lumapit sa ating Diyos. Magpatuloy po nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos at
Patuloy natin siyang pagtiwalaan. Pangawakan natin palagi na mayroon tayong Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan na siyang aaliw sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming nga pong salamat sa katapatan ng mga pangako ninyo na sa panahon ng kahirapan ay pupunan nyo ang aming mga pangailangan sapagkat sa inyong kaluwalhatian, kayo ay Diyos na sagana sa kayamanan at kayo ang Diyos na tutugon sa kahirapan namin sa panahong ito. Nasasabi nyo, pupunan ng aking Diyos ang lahat ng aming pangailangan. Kaya Ama, punan pa ninyo kami ng pananampalataya upang sa kahirapan ay pagtiwalaan namin na buhat sa kayamanan niyong hindi nauubos, pupunan niyo ang bawat pangailangan naming magkakapatid. At sa panahon na kami may karamdaman, dagdagan niyo aming pananampalataya na kayo na nagpapatawad ng lahat ng aming kasamaan, nagpapagaling na lahat ng mga karamdaman. At sa panong ito na kami ay dumaraan sa mga kalungkutan, kayo pa rin ang Ama ng kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan na siyang umaaliw sa amin sa lahat ng aming kalungkutan. Panginoon, patuloy niyong pagpalain ng mga kapatiran na dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Ang mga kapatiran sa Iglesia ng Piel ang nangihinay palakasin niyo. Ang may mga sakit, patuloy niyong pagalingin. Ang nagigipit, patuloy niyo silang tulungan at bigyan ng kasaganaan. Pagkat kayo ang may pangakong buhat sa inyong kayamanang hindi nauubos sa mga kahirapan. Kayo ang magpupuno ayon sa kayamanan ng inyong kaluwalhatian. At patuloy kong dinadalangin ang aming mga kalungkutan sa panahong ito. Panginoon, kami po'y umaasa. Ang kaaliwan at kapayapaan, kaawaan mula sa inyong Diyos Ama, na kami po ay patuloy niyong bigyan ng kaaliwan sa panahon ng mga kalungkutan. At aking hinihiling ang pangailangan ng mga kapatiran, Iglesia ng Piel, Iglesia ng Pasundamo. Tulungan niyo po kaming laging magkaisa ng pananampalataya, laging magkaisa na nagtitiwala sa inyo. At salamat sa inyong paalala. Ingatan naming matibay ang pagkakilala ng aming pag-asa upang huwag kaming mag-alinlangan sapagkat tapat kayo na nangako sa bawat isa sa amin. Ama, maraming po salamat. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay aking inihandog sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking pong hinihingi. Ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.